middle age, at ganoon din sa mga nakakatanda, at ganoon din sa mga senior na nandito ngayon. No? Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. At thankful din ako dahil ngayon po, first time ko lang po tumayo dito sa inyong harapan. Siguro naman sa mga iba sa inyo rito, first time din nyo ako mapapakinggan na magsalita sa harapan ninyo. Hindi to preaching, pero mag-share lang po ako ng salita ng Panginoon na magkakaroon po ng aral po sa bawat isa ho sa atin. Kaya salamat sa Panginoon. Ito po ay aking po kinakagalak, na malalim na Tagalog. Part ng blessing ho ito sa aking buhay. Na? Kaya hiniling ko po na lahat at tumayo, tayo po ay magbasa po ng salita ng Panginoon sa Deuteronomy na binasa po ng ating kapatid na si Pastor, kalimutan ko na tuloy pa nga. Pastor Dom pala. No? Okay, sa Deuteronomy chapter 6, verse 7, tapos babasahin na lang po natin yung verse 18. Verse 7 tsaka verse 18. Basahin ko po sa verse 7, "And thou shalt teach them diligently unto thy children." Alam niyo po ito pong word na thou shalt teach them diligently. Para po sa atin po lahat ito. Para po sa ikatututo, para po sa ating kabutihan, para po sa ating pong ikaliliwanag, para malaman po natin ang salita ng Panginoon. Sa atin po lahat po ito, mga bata, middle age, mga matatanda, sa may mga asawa rito, para po sa atin lahat po ito. Na? "And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thy house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up." Ibig sabihin, no? Paggising mo, pagtayo mo, pag-upo mo, lahat. Ano bang dapat natin gagawin? Na? Ito, sa verse 18 naman tayo. "And thou shalt do which is right, and good in the sight of the Lord, that it may be well with thee, and that thou mayest go, and thy possess the good land which the Lord sware unto thy fathers." Ang ganda po na mensahe po nito sa Deuteronomy, yung nabasa po natin, patungkol po ito sa isang pamilya, na? Sa isang family. So tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa biyayang ito na pinagkaloob sa amin. Niling ko po, Panginoon Diyos, na kayo po ang siyang manguna at kayo po ang siyang bumuspos ng Espiritu, Panginoon, upang may bahagi ko ng maayos ang inyong salita, Panginoon. At naway dinadalangin ko na kayo po ang siyang may taas sa bagay na ito. Sa inyong salita, Panginoon, na magbibigay muli sa aming pong inspirasyon, sa aming pamumuhay, sa loob po ng isang linggo, Panginoon. Salamat sa blessing na ito. Salamat din sa biyaya ng inyong salita na magbibigay hamon muli sa aming pong buhay. Ito po ang hiniling sa mataas pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo mo po. Dito po sa Deuteronomy, kung atin po nabasa po kanina at binasa po ni Pastor Dom, siguro po naiisip ninyo, no? Napakaganda po ng mensahe nito sa Deuteronomy, na hindi ko rin po alam na bakit ito po yung aking mensahe ngayon. Siguro ang Diyos na rin po ang nagbigay para po sa atin, para po sa ating bawat isa, para sa ikalulugod ng ating Panginoon. Kasi meron po tayong pag-aaralan dito, yung ministry, pinaka-title po nito sa aking mensahe, a ministry to impress. Ministry to impress. Na? Paano nga ba ang ministry? Ano bang ministry? Sa atin po bilang may asawa, ano bang ministry natin sa ating may bahay? Diba ang mahalin? Mahalin, no? Ito natatanong ko sa bawat isa sa atin. Kailan niyo po ba nasabing mahal mo ang asawa mo? Kailan mo nabanggit yung I love you sa kabiyak mo? Siguro naman, isipin natin, kailan nga ba? No? Sa bawat isa sa atin dito may mga asawa at yung
yung may mga tinatawag na mamahalin, kailan ba yung huli na sinabi mong I love you? No? Minsan sa atin siguro maabot na ng taon na. Kasi yung I love you minsan sa atin nakakalimutan nyo na eh. Minsan kinakahiya pa. Di ba? Napakahirap sabihin sa minamahal mo yung I love you. Sa mga kabataan dito, sa inyong mga magulang, kailan nyo ba nasabing mahal nyo ang magulang nyo? Kailan yung huli? Kahapon? Sana. Yung isang araw, either next month, last year. Alam nyo po, masarap pong sabihin ang I love you sa minamahal mo. Mahirap mong sabihin kapag ito ay wala na. Kapag ito yung, alam niyo na, yung sinasabi nga doon sa nakalagay na sa refrigerator. Alam niyo po ba yung sa YouTube na yon? Yung sinasabi doon na, kapag ang magulang mo ay wala na, doon mo lang sasabihin, I love you, ma, patawarin niyo ako, ganun. Huli na. Kaya meron po tayong tinatawag dito, ministry po natin yan, mahalin po natin yung ating magulang. Sa mga kabataan, sa mga bata pa lang, sabihin nyo nang mahal nyo ang magulang nyo. Kahit na ito ay may sinasabing pangit na gawain sa inyo. Sino ba nakapanood ng YouTube na ito, napakasakit sa akin nakita eh. Nagkaroon siya ng diploma. Napanood niyo po ba yon? Nagkaroon siya ng picture na graduate siya ng college. Meron siyang mga medal. Marami siyang mga certificate. Halos lahat, pinagmamalaki na siya ng kanyang magulang. Nung ito ay nasa ibang bansa. 6 years siyang sa ibang bansa. Pero anong ginawa ng magulang? Ang ginawa, lahat ng kanyang sertipiko, lahat ng kanyang larawan, lahat ng kanyang mga medal, mga gold medal, silver medal, sinunog ng nanay niya. Kung iisipin natin bakit, no? Napakawalang kwenta. Ibig sabihin, walang halaga yung binigay ng anak sa magulang. Alam niyo ba kung bakit ginawa ng nanay yon? Bakit niya sinunog yon? Nang dahil lang sa paghihiram ng 500. Edukado na kasi eh. Bilang mga young people dito, no, pag kayo nagkaroon ng tinatawag na edukasyon, nakapagtrabaho kayo na maganda, pag kayo ay nagkaroon na ng sweldo, kumita na kayo, nanghiram ang inyong magulang, tapos hindi nyo pahihiramin, halagang 500 lang. Tapos sasabihan nyo pang wala kang kwentang ina, di ba ang sakit? So ang ginawa ng magulang, hindi naman natin masisisi yung magulang, sinunog niya lahat ng sertipiko, lahat ng pinaprame niya sa loob ng paghihirap niya ng 6 na taon doon sa ibang bansa. At sasabihin niya, walang kwentang ina. Di ba? Ang sakit, di ba? Alam niyo, ginawa niya yon nang dahil sa pagkakamali din ng isang anak. At alam na alam nun, kahit hindi sigurado kung mananampalataya yun, alam na alam niya na sa sitwasyon na yon, alam niya na pupunta yung anak niya sa impyerno, kaya sinunog niya. Total, sabi niya, ang punta mo naman sa impyerno din eh. Kaya sinunog ko na lahat, ang sertipiko mo, lahat ng ganito. Sinunog niya na lahat. Wala siya, kumbaga binura niya na sa buhay niya. Alam niyo kung bakit? May point din siya eh. Yung babae, yung nanay. Bakit? Kasi, nakipag-live-in sa kaparehas din niyang babae. Ha? Kaya sabi ko nga, tama nga din. Nagsimula pa lang doon sa pagkasunog niya, sabi ng nanay, total, pupunta ka na rin lang ng impyerno, sunugin ko na rin lang lahat ng bagay na ito. At sinunog niya.
Dahil yung babae, yung anak niya, na sinabihan siyang walang kwenta, pupunta rin pala ng impyerno, nakipag-live-in sa tomboy. Na? Kaya sa inyo, mga kapatid, kung kayo ay nagbabalak ng bagay na ganon, mararanasan ninyo ang buhay na pangit, na hindi kagaya dito sa ating pagbaralan dito sa Deuteronomy, na ibinigay ng Diyos na hindi ka na maghihirap. Andito lahat sa Deuteronomy chapter 6 hanggang 6, 7 to 18. Wala na, ibinigay na ng Diyos sa atin lahat. Yung karangyaan, yung lahat ng tinatawag na hindi ka na maghihirap, andyan na, busog ka na. Hindi ka na naghukay, may tubig na. Hindi ka na nagtanim, may puno na, may bunga pa. Dito yon. Paano? Alam nyo, a ministry to impress, make feel someone adorasyon. Yan ang ibig sabihin ng impress. Yung tinatawag na, yung humahanga ka. Respect. Yan. Sa mga nangliligaw pa lang, mga binata. Ako, napagdaanan ko na yan Ako, bilang isang may asawa na ngayon, noong panahon ko, binata pa lang ako mga kapatid. Nai-impress ako sa isang babaeng mahaba ang buhok. Mahaba ang buhok. Kung niya tignan si Starlene na mahaba buhok niya. Mahaba ang buhok. Maganda sa babae ang mahaba ang buhok. Impress yan. Nakaka-impress yan talaga. Pero, pasensya na doon sa maigsi ang buhok, Pero, sa bagay, sinabi ng Panginoon niya, mas maganda talaga yung mahaba ang buhok ang babae. Sinabi naman sa Biblia yan Pangalawa, yung respeto, Tsaka yung make a mark of a stamp, seal to others. Yan ang impress. Kumbaga sana mag-iiwan ka ng natawag na yung magiging alaala niya. Halimbawa, ano ba yung alaala na para ma-impress mo yung nililigawan mo? Unang-una, ililibre mo siya. Ililibre mo siya. Ano ba yung panlilibre mo sa kanya? Palamig. Pwede yun, Ano yung ililibre sa mga kabataan? Ano ba ililibre mo sa kanya? Candy. Di ba marami, Para ma-impress mo lang yung hinahangaan mo. Nagbibigay ka ng impression. Mag-aano ka talaga para ma-impress mo siya, Alam niyo po, dalawa lang naman yan Two things that impress the most. Dalawa lang yan. Hindi yan yung points ko Wala pa tayo doon sa points natin. Alam niyo po, una yung intelligence. Matalino. Humahanga ba kayo sa mangmang? Palagay niyo? Di ba? Hindi. Di ba pag nakita mo, ay, ang talino naman yan, talaga nakakahanga, di ba? Humahanga ka sa katalinuhan nun. Matalino nga. Pero wala namang abilidad. Wala din. Bagsak pa rin, di ba? Yung katulad ng natawag na edukado. Humahanga ka dahil siya ay professional. Kagaya ng halimbawa, siya ay isang businesswoman. Wow, may business siya, di ba? Nakakahanga talaga isang babaeng ganon. Di lang din yon. Talented din. Magaling kumanta. Humahanga ka dahil ang ganda rin ng boses niya. Galing kumanta. Yun yung mga bagay na nai-impress ka. Pangalawa, kindness. Siyempre, ma-impress ka kapag ang tao kaharap mo mabait. Siguro naman sa atin, bawat isa sa atin dito, wala naman sigurong tinatawag na salbahe. Sana po, lalong-lalo sa ating mga kabataan, sa mga young people dito, sana po wala pong mga salbahe. Alam nyo, kapag kayo ay salbahe, magiging salbahe din ang Diyos sa inyo. Bakit?
Ang Diyos ba ay laging pag-ibig? Hindi, nagagalit din ang Diyos. Tandaan niyo yan. Hindi lahat ng bagay na maiintindihin na lang kayo palagi ng Panginoon. Hindi. Papaluin tayo niyan. Papaluin tayo niyan, mga kabataan, no? Kaya yung mga kabataan natin dito, lalo sa mga children's home, igalang ninyo ang mga nakakatanda sa inyo. Hindi lang paggalang, kundi mahalin ninyo at sumunod kayo sa kanila. Sino ba naging magulang nyo rito? Na? Sino ba yung naging magulang nyo dito sa church? Sabihin na natin, alam ko sa bawat isa sa inyo, hindi nyo pa nakakapiling ang inyong mga magulang. Yung magulang ninyo dito, sila Pastor. Pastor Ted, Nanay Ligaya, Pastor Odek, si Miss Ana, Miss Hana, si Brother Ruel. Tatlo ang magulang ninyo. May additional pa kayong magulang. Yan yung mga teacher ninyo. Di ba napakapalad ninyo? Dahil tatlo ang magbibigay ng paalala sa inyo. Masarap yun, di ba? Kailan nyo ba nasabi sa kanilang mahal nyo sila? Naisip nyo na ba yon? Mga children's home? Nasabi nyo na ba sa kanila yon? Pastor, I love you, Pastor. Ma'am Ana, I love you, Ma'am Ana. Sir Ted, I love you po. Nanay Ligaya, I love you po. Miss Hana, I love you. Sir Joel, I love you. Kailan nyo na ba sabi yan? Sana isipin ninyo, no? Sila din yung mga taong nagbibigay ng respeto sa inyo. Sila rin yung nagbibigay ng pagmamahal sa inyo. Kaya unawain natin yun, no? Kaya dito, pupunta tayo dun sa ating pinaka-first point. Ministry to impress. Impress, yan yung tinatawag na intelligence, na kindness. What should be or attitude of the impress? Ito po ay magkakahalintulad doon sa pleasers. Na? Pleasers of men, pleasers of God, mga pleasers. Na? Kaya ang first point ko dito, we should be a God pleaser. Yan. Ano ba ang ministry ng isang God pleaser? Paano mo mapay-please ang ating Panginoon? Kung papansinin ninyo, na-please ang Diyos sa Biblia, yung mga karakter dito, unang-una, yung mahirap na babae, yung poor widow. Siguro naman sa mga inyo nakakilala niyo po yung poor widow, na? Alam niyo po, itong poor widow na ito, pag sinabing widow, wala na pong asawa. Na? Mahirap. So, ibig sabihin, na-please niya ang Diyos dahil doon sa kanyang offering na 2 coins lang. Hindi tulad doon sa sinasabing mayaman na napakarami ng kanyang ibinigay. Titingnan nyo, pansinin ninyo mga kapatid, no? Na-please ang Diyos sa 2 piso, sabihin na natin. Bakit? 2 piso lang, na-please na ang Panginoon doon? Yes! Alam niyo kung bakit? Kasi yun na lang yung kayamanan ng taong yun eh. Yun na lang yung bukod tanging pera niya na naiwan sa kanyang bulsa. Kinabukasan, wala na siya. Hindi tulad ng mayaman, ibibigay niya yung 10,000 niya, meron pa siyang 20,000 sa bulsa. Ganun yung mayaman, di ba? Hindi tulad ng mahirap, yung poor widow na to, 2 coins, 2 piso kanyang inabot sa offering, na, pero binigyan pansin ng Panginoon at doon siya nalulhati doon sa babaeng yun dahil yun na lang ang kanyang natitirang kayamanan. Pero binigay pa rin niya. Lahat yun binigay niya. Na-please ang Diyos doon sa poor widow na yon.
Hindi lang yung porbido ha. Mga karakter dito sa Biblia na na-please ang ating Panginoon. Pangalawa, yung Roman Empire. Naalala niyo ba yung parang isang general na pulis, parang si Torre, no? Ganon na ganon, na? Na-please ang Diyos doon. Alam niyo, ito ay isang Gentiles. Hindi ito mananampalataya. Pero na-please ang Panginoon. Bakit? Kasi sa kanyang pananampalataya, 100% na naniniwala sa Panginoon, kahit siya mismo yung nanguhuli sa Diyos, mga panahon na yon. Naniniwala pa rin siya sa Panginoon. No? Na hiniling niya sa Diyos, sa Panginoon, pagalingin ninyo ang aking servant. Malaki ang tiwala niya. Doon natuwa ang Panginoon na kahit alam niya na ito ay hindi mananampalataya, pero naniniwala sa Kanya. Dahil 100% na nampalataya yung taong yun at nakakilala din sa Panginoon. Naging Kristiyano din yung Roman Empire na yun. Yan ay si Cornelius. Na? Hindi lang yun, no? Meron pa. Na-impress din ang ating Panginoon. Na-please ang ating Panginoon kay Job. Kung kayo kaya lumagay sa buhay ni Job, mamatayan ka na ng pamilya, bukod tanging ikaw na lang ang natitira. Wala ka na rin lahat, kayamanan mo, wala na lahat, wala na. Dukha ka na, ibig sabihin na tawag na wala na talaga. As in, wala na talaga. Pero na-please ang Panginoon kay Job, kahit wala na siya. Na? Alam niyo kung bakit? Dahil sa kabila ng kanyang kahirapan, dating mayaman yan si Job. Mayaman yan. No? Nawala yung asawa niya, pamilya niya, lahat. As in wala. Talagang uli lang lubos na. No? Pero nanalig pa rin siya sa ating Panginoon. Nanalig pa rin at patuloy pa rin siya. Yun yung kanyang ginawa at doon na-please ang ating Panginoon. No? Sa atin bilang isang mga mananampalataya at yung mga hindi pa alam ang tinatawag na ministry, ano ba ang dapat nating gawin para ma-please natin ang ating Panginoon? Sa atin po, sa lahat po dito sa atin, ano po ang dapat nating gawin para ma-please natin ang Panginoon? Unang-una, prayer. Yun lang po yung bagay para makausap mo ang Panginoon. Through prayer. No? Humiling ka sa Diyos, manalangin ka, humingi ka ng tawad, lahat sabihin mo sa Panginoon. Ibibigay ng Panginoon naman yan eh. Na? Kung right yung puso mo. Yun, na? Hindi lang prayer, kundi yung tinatawag na pag-attend lagi sa church. Alam niyo, napag-aaralan namin sa Sunday School, sa mga natuturo ko doon sa mga adult doon, na sa ating mga adult. Napaka-importante po ang church ng Panginoon. Ang church ng Panginoon, ito yung ginagamit para ikaw ay makarinig ng salita ng Panginoon. Hindi lang yon. Ang church ng ating Panginoon, ito ay ginagamit para ikaw ay umawit dito. Hindi lang yon. Ang church ng Panginoon, ginagamit para ikaw ay umupo at makinig ng salita ng Panginoon. Ang church ng Panginoon, ginagamit para purihin siya. Lahat, napaka-importante ang templo ng Panginoon. Kaya ilang beses na uling pinapaayos ng Panginoon ang mga nasisirang templo. No? Ilang beses. Dahil doon sa kanyang pagmamahal sa atin sa bawat isa. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon, kaya gusto niya na kayo ay magkaroon ng buhay na merong karangyaan. Nagaya dito sa Deuteronomy, nabasahin po natin sa
sa verse 13. Verse 13, Thou shalt fear the Lord thy God, and serve Him, and shalt swear by His name. Di ba? Ang ganda. No? Sa verse 17, Ye shall diligently keep the commandments of the Lord your God, and His testimonies and His statutes, which He hath commanded thee. Inutos ng Panginoon yan. No? Nung panahon yan, uso na sumunod sila sa Panginoon. Hanggang ngayon, uso pa rin dito sa atin. Sumunod pa rin tayo sa ating Panginoon. Kailanman hindi kukupas ang uso na ito. No? Hindi kukupas ito na sumunod tayo sa ating Panginoon. Yan ang gusto ng ating Panginoon para ma-impress natin siya. Sumunod lagi sa Kanya. Na? Sa Hebrews chapter 11 verse 6, buksan po natin sa Hebrews chapter 11 verse 6. Ito po ay sa New Testament, na nagdag ko lang po. Hebrews 11 verse 6. But without faith, it is impossible to please Him. Na? For he that cometh to God must believe that He is, and that He is rewarded of them that diligently seek Him. Yan, ganda, di ba? Na sinasabi ng Panginoon na dapat natin siyang hanapin, saliksikin. No? Minsan kasi iba nang iniisip ninyo eh, no? Sa bawat isa sa atin dito, no? Iba yung tinatawag na naiisip natin. Pag nandito ba tayo sa church, ano ba naisa isip ninyo? Sa atin po, mga kabataan, ganun na rin po sa ating mga adults. Ganun na rin po sa ating mga middle age dito. Pag nasa church po tayo, ano ba nasa isip ninyo? Ano ba yung ating nasa isip? Siguro nasa isip natin, kadalasan, ano bang ulam mamaya? Di ba? Pag uwi ko, ano kayang ulam? O, ganun. Di ba? Minsan, iniisip mo, sana matapos na kagad yung preach ni Brother Ronald para makauwi na ako. Yung ba yung nasa isip mo ngayon? Ha? Sana, ano ba nasa isip natin ngayon? Alam niyo po, sa bawat pag-iisip natin, alam na alam po ng Panginoon yan kung ano nasa isip natin. God is always present. God is always omnipotent. Marami, alam na alam ng ating Panginoon yan. Na? Kaya, sa biyaya ng Diyos, dapat tayo ay magkaroon ng talagang tinatawag na ang isip natin, ang focus natin ay to serve the Lord our God. Ito, napakasimpleng mensahe lang ito eh. No? Ipakita lang natin talagang totoong mahal natin ng ating Panginoon. Parang sa mga mag-asawa, ipakita natin na totoong mahal natin yung ating asawa. Pakita lang natin sa mga nanliligaw dyan. Dito ako nakatingin ha. Pakita natin na mahal mo talaga yung isang tao. Maging totoo ka. Ha? Maging totoo ka. Kahit kung ano pa siya. Kahit kung anong meron siya. Huwag mong pipiliin at kapag mahal mo siya, mahalin mo siya. Ayoko sa kanya kasi ang pangit niya. Tinignan mo na ba ang sarili mo? Di ba? Ayaw ko sa kanya kasi ang baduy niya. Alam niyo po, pag kayo nagmahal, sa totoo lang, hindi niyo mapipigilan yan. Hindi talaga. No? Kaya pag tayo, halimbawa, tinawag tayo ng Panginoon, o kaya, kinuha tayo ng Panginoon. Hindi natin mapipigilan yan. Kagaya nito ngayon. Brother Ronald, ikaw magpipreach sa ano O, ganon, di ba? Hindi mo pwedeng tanggihan yun. Salita ng Panginoon to eh. No? Hindi mo pwedeng tatanggihan ang mga bagay na gusto ng Panginoon. No?
Kaya napaka-importante ibigay mo yung tinatawag na best. Yung best. Siguro naman itong pananalita ko sa inyo, best, ito na yung best ko eh. Ito na yung best ko. No? Kaya sa mga nanliligaw yung best, pakita nyo. Pagmamahal nyo, pakita nyo. No? Sa mga manliligaw nyo, pakita nyo yung best nyo. Ang hirap kasi sa buhay ng tao, no? Kapag nanliligaw ka pa lang, di ba, nanliligaw ka lang, talagang lahat, binibigay mo na, halos, natira, 500 mo lang dito, bigay mo na. Tapos natira na lang, 5 piso. Di ba? Pero nung naging asawa mo na, yung 5 piso ngayon yung binibigay mo, yung 500, nandirito na. Bumabaligtad, di ba? Kasi ninyo bumabaligtad. Na? Nung nanliligaw ka pa lang, sabi mo, I love you 3 times a day. I love you forever. Ay, nung kayo na, nasaan na? I love you nothing. Wala na. No? Saan na napunta? Kaya, alam niyo po, pag kayo tinatawag na, no, ipanalangin niyo sa Panginoon yung ibibigay sa inyo. Ipanalangin ninyo. Huwag kayong pipili para sa inyo. Ang Diyos ang pipili para sa atin. Kaya salamat sa Panginoon na pinili ng Panginoon. Binigay sa akin si Sister Lynn. Hindi ko naman akalain yan eh. No? Hindi ko akalain yan, ganyan. Ganyan siya. Masarap pagluto. Wala akong sinasabi, ha? Madalas yan, sinisigawan ako niyan. Oo. Ay ma. Pero pag sinigawan niya ako, sisigawan ko rin. Babalikan ko rin ng sigaw. Sasabihin ko na sa kanya, pag sigaw ko siya, ilang gatang, ilang sasain ko. Ganon. Sige na, ako na maghugas. Ganon. Alam niyo po, bilang mag-asawa, napakasarap po talaga ng buhay na mahal ka ng asawa mo at mahal mo rin siya. No? Napakasarap sa isang pamilya na talagang mahal mo ang bawat isa. Alam niyo, may point din naman na nag-aaway kayo. Hindi naman laging masaya. No? Dumarating din yun, dapat ninyong paghandaan. Sa mga kabataan natin dito, no? Kasi hindi nyo pa nararanasan nyo, ako naranasan ko na, pinaparating ko sa inyo. Kasi darating din ang point, darating ang araw, pupunta kayo dyan. Na kapag kayo nagkaroon ng pag-aaway, alam nyo po, ang mapagpakumbaba, babae. Lalaki, ang taas ng pride. Aminado ko dyan ako. Misis ko, nagalit sa akin. Hindi ko kikibuin yan hanggang maghapon. Ang taas ng pride ko. Pero, sa totoo lang, naiisip ko rin talaga yung pagkakamali ko minsan. Maling-mali talaga ako. No? Maling-mali talaga. Ang Diyos pa rin yung tinatawag na magdadirect sa'yo para matuwid ka. No? Kaya mga lalaki dito, may mga asawa lalaki dito, be humble po sa ating mga asawa. Be humble. Na? Bakit ba, Brother Roland, humble ka ba sa asawa mo? Hindi ako humble, hambog. Na? Pero salamat sa biyaya ng Panginoon dahil Sister Lynn, talagang ano po yan eh. Yung bang, ano talaga siya, yung tinatawag na yung hindi mainitin ng ulo sa akin. Hindi siya mainitin ng ulo. Hindi ko naririnig na binubungangaan ako. Ewan ko lang sa mga anak ko. Kasi mga anak ko talagang, mama lang bunga. Totoo yan. Kasi, pasaway ang mga kabataan ngayon. Ngayon, pasaway ang mga kabataan ngayon. Hindi tulad noon. Gets niyo po ba? Alam niyo ngayon, gulay lang ang ulam, ayaw niyo na. Ano ba naman yan? Gulay na lang.
Minsan nga lang magluto ng gulay, sasabihin, puro gulay na, puro gulay. Maawa naman kayo sa amin, mga magulang, no, sa mga kabataan. Maawa kayo sa inyong mga magulang, please. Gusto niyo bang mamatay kaagad ng mga magulang niyo? Gusto niyo kaagad pakainin ng karne, baboy, mga baka, ano? Magulay naman. No? Hindi lahat ng gusto niyo puro chicken. Hindi gusto niyo puro karne. Maaga kami mawawala pagka ganun lagi ang gusto ninyo. Na? Kaya sa mga kabataan nito, mahalin ninyo. Unang-una, dapat isipin ninyo talaga mga magulang ninyo. Unang-una, no? Huwag kayong maging kagaya nung kinuwento ko doon sa YouTube na babaeng walang kwenta. Nanghiram lang ng 500, ang nanay mo, pahiramin nyo ba? Wala naman akong pera, sabi siguro nitong nandarito, wala akong 500 eh. O pwede naman yung piso mo eh, pahiram mo. Di ba? Kaya nga yung kagaya ng opening ng poor widow, nasiyahan ang Diyos sa maliit na bagay. Kahit lang yung piso mo. Ito yung piso ko, ito na lang naitatabi ko, sa loob ng 1 taon, may piso po ako. O, di ba? Siguro naman, hindi naman siguro piso yung nahawakan mo sa loob ng 1 taon. Meron at meron ka rin kahit papano. Di ba? Kaya importante yun, no? Mabibilis natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga prayer. Siyempre, pangalawa, yung inyong testimony. Ano bang testimony meron tayo? Sa mga magulang, sa mga anak, ano bang testimony meron tayo? Ano ba yung testimony? Yung katauhan mo, yung pagiging anak ng Diyos, yung testimony mo, ano bang meron ka? Siguro naman yung testimony mo, napakabuti, di ba? Bilang isang Kristiyano, ano bang testimony natin? Sa lahat dito, sa atin, ano bang testimony natin? Alam niyo po, mapiplease natin ang ating Panginoon, ang testimony natin ay napaka ganda. Yung talagang mapiplease mo ang Panginoon, yung talagang may pag-ibig ka sa ating Panginoon. Yung talagang ikaw ay mabuti. Na? Yung ikaw ay may takot sa Panginoon. Mapiplease mo, yung testimony mo, hindi dapat magiging isang tinatawag na sinungaling. Kabataan ngayon, number 1, sinungaling. Bakit? Bakit, Brother Ronald? Bakit sinungaling kabataan ngayon? Minsan sinasabi kasi nila, ay, ang ganda-ganda ko eh. Di totoo naman. Maganda naman kayo kasi wala namang nilikha ang Panginoon eh. No? Totoo naman, maganda naman kayo eh. Walang anak ng Diyos na pangit. Na? Bakit sinasabing sinungaling ang mga kabataan ngayon? Bakit? Dahil meron silang tinatawag na ambition sa sarili na hindi nila pinagtatapat sa mga magulang nila, lalong-lalo na pagdating sa pag-ibig. Pag-ibig na tinatawag na ito, yan yung sisira sa buhay natin kapag hindi mo sinasabi sa ating mga magulang. Magugulat na lang yung mga magulang na, anak, may boyfriend ka na? Anak, may girlfriend ka na? Hindi ko alam yun ah. Ay, nung panahon nun, dapat makikita mo, manliligaw pa nga sa bahay yan eh. Dumadalaw pa sa bahay yan, makikilala pa ng magulang yan eh. Eh ngayon, hindi na, walang kahirap-hirap, text lang, sagot agad. Diba? Kaya papansinin ninyo no, sa ating buhay ngayon, panahon ngayon, mga kapatid, pinapamadali na yung sistema natin. Kaya tignan nyo, pati kape, 3-in-1 na. Bilis, di ba? Kita mo yung noodles, lagyan mo lang ng mainit na tubig, okay na. O, lahat. Ngayon, meron na tinatawag na, hindi ka nakikilos, tamad na tamad ka na. Alexa, buksan mo ito. Ba, tinuruan pa tayo maging tamad. Di ba?
Lahat ng tinuturo ng kamunduhan, ang sinisira niya tayo. No? Tinuturuan ang bawat isa sa atin na maging tamad. Siyempre, sa mga mayayaman, gustong-gusto yan. No? Kaya titingnan natin, no, ng tinatawag na ang mundo ngayon ay nagiging worse para sa atin. Hindi ito nakakatulong. Kaya kayo mga kabataan, para ma-please mo ang magulang mo, you need to be honest with them. Maging totoo ka. Huwag ka magkakaroon ng sikreto. Aminin mo kung anong meron ka. Na? Kaya, yan pala yung first point natin. Anong oras na? Ay, 8:00 na pala. Pasensya na kayo, Punta na tayo sa second point, sige. Para madali na natin to. Unang points, we should be a God pleasers. Pangalawa, we should be a man pleaser. Yan. Diyan pumapasok yung kayabangan ng isang tao. Maging man pleaser. Na? Ano ba ang itsura ng man pleaser? Ano ba ang anyo ng isang man pleaser? Ano ba ang katangian ng isang man pleaser? Ano bang meron? Siyempre, ang unang-una, ang tawag na man pleaser is yung humbleness niya. Kunwari, mapagpakumbaba. Na? Listen to everyone else, giving respect and appreciate all that they do. Kumbaga sa tinatawag dito, yung kwento ng isang tao sa kanya, pinapaniwalaan niya agad. Na? Humbleness, yung talagang man pleaser niya. Ayaw niya masaktan yan. Sabi niya, ay Mars, alam mo Mars, ang ganda-ganda ko, di ba? Ay, oo Mars, ganun yun. Yung, maniniwala ka kaagad. Yung tinatawag na, yung ipiplease mo siya, no? Ay, ang bango-bango mo. No, yung ganun. Nakita kita kanina, ang bango mo ganon. Uy, nakita kita, ang ganda ng damit mo Maraming bagay yung mga pleasers, men's pleaser. Unang-unang gagayahin mo kung ano yung suot niya. Kung ano yung hawi ng buhok niya. Gagayahin mo yun. Na? Kung ano yung tantalizing eyes niya na meron siyang papitik dito. Gagayahin mo yun. Para ma-please mo siya, parehas kayo may ganon. Yung tulis sa nakakita na ba kayo yung may tulis dito? Ha? Mga ganon, Kaya yung mga lalaki na, yung mga feeling pogi, yung mga ganon. Gagayahin din nila yung style ng buhok, di ba? Yung mga gagayahin yung mga forma, gaya ng forma ng mga Koreano. No? Feeling Koreano. Para ma-please lang. No? Yan yung mga tinatawag na to hesitate and follow her own path. Gustong-gustong gayahin. Kaya sa mundo natin ngayon, tignan mo, kung ano napapanood mo, gagayahin mo. Halos, papansin ninyo sa Itbulaga kung nakakanood kayo. Alam ko, hindi naman nakakanood yung mga kabataan dito Sa mga middle age na dito, mga dirito, yung mga kasuotan nila, ang papangit, ang sasagwa. Magpantalong ka, tapos ang laki-laki dito. Laki-laki dito, Yung bang suot ng unang panahon, ang pangit, ang sagwa. Sa kanila, ang ganda-ganda na nun. Meron yung nagsusuot ng short, tapos may leggings na mahaba, diretso dito. Ang pangit, di ba? Meron naman naka-short, pero naka-Amerikana. Ginagaya. Ang pangit, di ba? Ang sagwa. So, papasinin natin talagang iba talaga ang mundo ngayon. Na? Lahat gagawin ng isang man pleaser para mapuri niya yung isang tao. Yan. Ganun talaga yung mga tao, Don't even say no, always agree. They always right. Hindi nila pwedeng sabihin, ay, hindi. Hindi nila pwedeng tanggihan.
Lahat ng sasabihin nun, oo. Kahit mali na siya, oo ka pa rin. Na? Ganyan yung mga men pleaser. Na? Kaya punta na tayo sa pangatlo. Oy, malapit na tayo umuwi. Na? Pangatlo. Ito naman yung tinatawag, we should be a pleasers. Yun, yung pansarili mo na. Na? Hindi ko ito nalabasan yung second point natin yung ano. Pero dito na lang tayo sa Philippians chapter 2, verse 3 and 4. Basahin po natin sa Philippians chapter 2, verse 3 and 4. Sabi dito sa Biblia, let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Ang ganda ng ibig sabihin nito, no? Ito yung tinatawag na yung pleasers ka, yung sarili mo, yung pagyayabang mo sa sarili mo. Ano ba yung pwedeng ipagyabang ng sarili? Pwede yung tinatawag na ikaw lang yung feeling mong pinakamaganda rito. Yung mga ganon. Yung feeling mo, ikaw lang yung pinakagwapo dito. Yung feeling mo na ikaw lang yung may magandang damit dito. Yung feeling mo na ikaw lang yung meron. Na? Alam nyo, hindi natutuwa ang Panginoon dyan. Hindi natutuwa ang Panginoon dyan. Alam nyo, mas natutuwa ang Diyos kung mismo ang Diyos ang pupurihin mo. Sa lahat ng bagay, na? Dapat, kung saan ka pupunta, lagi ang Panginoon ang pupurihin natin. Dito sa ating church, papansinin natin, no? Hindi lang binigyan ng ministry dito ay ang ating mahal na pastor. Alam niyo po, napakahirap talaga ang ministry, sa totoo lang. Ang ministry, marami yan. No? Hindi naman po pwedeng si Pastor Ted yung magwalis dito. Pero part ng ministry yun. Na? Hindi naman pwede si Pastor Odeg yung tinatawag na magpiano dito. Lahat ng ministry meron sa church sa atin. Hindi naman kayang pagsabay-sabay ni Pastor yan. Siya yung kakaawit, siya yung magpapiano, siya yung magsasalita, siya yung maglilinis, siya na rin yung magtuturo. Susuluhin niya na lahat? Hindi. Dito tinuturo ng ating Panginoon na dapat tayo, bawat isa, magkakaroon ng sarili-sariling ministry. Na? A ministry is not only for our dearest pastor. Missionaries, leaders, or pastor's wife. Na? Hindi lamang ito para sa kanila. Ito po ay para din po sa atin. Bawat isa ho sa atin. Meron po tayong ministry. Salamat sa Diyos, binigyan ako ng ministry. Mag-share ng salita sa inyo. Ang ministry ay ang ipanalangin kayo. Kasama yon sa ministry. Mga kabataan dito, ang ministry ninyo ay yung makinig ng salita ng Panginoon. Lalong-lalo na kapag may nagsasalita dito sa ating harapan. Kinakailangan lahat ng kabataan matutong makinig. Hindi yung ministry mo matulog. No? Anong pinunta mo sa church? Matulog? Anong pinunta mo sa church? Kumain? Anong pinunta mo sa church? Makipagkwentuhan? Ano bang ministry mo? Makipagmaritesan? Hindi. Ang ministry natin, sa atin, bawat isa sa atin, marami. Hindi po kaya lahat ng ating mga misyonaryan, ng ating pastor yan, ng ating pastor's wife yan, hindi nila kaya yan sila lang.
Kaya po dito sa Romans chapter 12, verse 3 and 8, basahin po natin. Sa Romans chapter 12, verse 3. Verse 12, Romans chapter 12, verse 3. Magpastuloy ako. Verse 8. Ito, verse 3. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God has dealt to every man the measure of faith. Verse 8, or he that exhorted on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. Sa verse 13, distributing to the necessity of saints, given to his hospitality. Kinakailangan talaga na meron tayong tinatawag na generosity, na diligently. Sa ating mga ministry, hindi talaga nila kaya yan. 2 Timothy chapter 2, verse 24 and 26. 24 and 26. And the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, up to teach patience. Na? Verse 25, in meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. In verse 26, in that they may recover themselves out of the share of the devil, who are taken captive by him at his will. Yan. Nakita natin dito na getting involved for the ministry to the church of God, even a Christian or the people of God must show themselves their opportunities to serve God. Oportunidad na po natin ito. Ibigay na po natin yung 100% natin. At salamat sa ating Panginoon na meron tayong ginagamit na mga musician. Alam niyo po, napakaganda yan. May mga ginagamit din na umaawit sa ating Panginoon. May mga ginagamit din na mga ushers dito. May mga ginagamit din na nagpipreach, nagtuturo, mga teacher sa atin dito. Mga nagbabantay ng mga bata, mga ministry yan, marami dito. Napakarami ng ministry na gustong-gusto na ikalulugod ng ating Panginoon. Kasi sa Deuteronomy, makikita natin, bibiyayaan ka ng Panginoon na hindi mo na ito kinakailangan paghirapan pa. Na? Yun lang ang turo ng ating Panginoon. Hindi kanya pababayaan. Ako naranasan ko yan eh. Danas ko po yan. Sa panahon ngayon, hindi katulad nung panahon ko noon na wala pa ako sa Panginoon. Nung ako, panahon noon na wala sa Panginoon, ni kahit pambili ng papel, hindi ko kayang bilhin. Ni kahit pambili ng ballpen o lapis, hindi ko kayang bilhin nung nag-aaral ako. Dahil nung panahon na yan, wala ako sa Panginoon, walang blessing na dumarating sa akin. Kasi wala tayo sa Panginoon eh. No? Tumanda na ako. Siguro mga edad is 20 plus. Wala pa din. Wala pa rin ibinibigay ng Diyos sa akin kahit trabaho. Sa totoo lang, wala akong alam na trabaho.
Wala akong experience ng trabaho. Salamat sa Diyos, nakilala ko si Sterling. Nag-start ako bilang isang helper. Doon pa lang ibinigay ng Diyos sa akin yung tinatawag na pagpapala. Dahil doon pa lang ako nag-entrance na makilala ang ating Panginoon. Binigyan niya kaagad ako ng trabaho. No? Nagsama kami ni Sister Lynn. Sasabihin ko na sa inyo ito. Nagsisweldo ako ng isang araw. 50 pesos lang. Alam ni Sister Lynn yan. Meron na kami kaagad isang anak. Year 2000. Kakasya ba yun? Pero nung panahon na yan, naglilingkod na kami sa Panginoon. Kasama ko si Sister Lynn. 50 pesos, kasya ba yun? Nangungupahan pa kami ng halagang 1.5. Isipin nyo nga yun. Sweldo mo, 50 pesos. May anak na ako, panganay ko, nagagatas. Siyempre, nagda-diaper yan. Siyempre, pagkain pa namin. Siyempre, pagbayad pa ng bahay. Alam niyo po, kumapit lang kami sa biyaya ng Diyos. Sa blessing ng Panginoon, nag-entrance, doon pa lang, patuloy na yung biyaya ng Diyos sa amin. Yun. Kaya, salamat sa Panginoon na nung nakakilala na kami sa Panginoon, hindi ko sinisi yung sitwasyon ko kung bakit ako naging ganon. Dahil yung paggabay ng Diyos sa akin, unti-unti kaming biniyayaan ng Panginoon. Experience ng anak ko, Sister Lynn, umiyak yan eh. Dahil lang doon sa tinatawag na Kayo mga kabataan dito, nakatingin na ba kayo ng No? Yung ipapadede mo doon sa anak mo. Months pa lang, Kasi wala kaming pambiling gatas. Yun. Umiyak yung Sister Lynn. Pero sabi ko, sa biyaya ng Panginoon, hindi naman tayo pabayaan. Okay lang yung Okay lang yun. Masarap nga eh. Na? At least nakakatulong pa rin. Wala ka dapat ikahiya sa Natural lang sa buhay ng isang mahirap ng panahon na yan, yung ay masarap talaga yan. Paborito ko nga yan, lagyan ng asukal eh. Ako nga, madalas ko kinakain yan eh. Gustong-gusto ko yan, yung At saka yung inuulam ko minsan, yung saging na kulay green. Ulam ko yan. No? Saging lang ulam na. Basta may mainit kang kanin, tapos sasaw-saw mo sa asin. Ang sarap niyan. Kayo mga kabataan, naranasan niyo ba yan? Saging na kulay green, yung malaki. Ulam yan, sausaw mo sa asin, tapos kanin, ang sarap yan. Tapos yung bulok na mangga, piliin mo na lang yung hinog. Tapos mo yung ulam pa rin yun. Ang sarap pa rin yun eh. So, dumating ang panahon, sa biyaya ng Panginoon, ngayon, 3 na yung anak ko, andyan pa rin, nakagabay ang ating Panginoon. Kasi nga, anak tayo ng Panginoon, hindi Kanya pababayaan. Truth yan. Experience ko na po yan. Kaya continuous lang. Dumating man sa buhay mo, magkaroon ka ng problema, lilipas yan. Panibago na naman. Hayaan natin yung problema sa atin. No? Magsasawa din yan eh. Yung problema, lilipas yan. Continuous lang. No? Yan ang masarap sa tao, yung tinatawag na nagsiserve ka sa Panginoon, kahit wala kang talent, hindi ka marunong kumanta, sige lang. Kahit na hindi ka marunong tinatawag na maggitara, sige lang. Alam nyo, sintonado man yung kanta mo, sintonado man yung tunog ng mo, ang Diyos natutuwa pa rin sa'yo. Kasi yun na yung pinaka-best mo. Kaya yung mga ministry natin, no? Yung atin na pag-aralan, yung tinatawag na what should be our attitude of the pleasers? We should be God's pleasers. We should be a man's pleaser. Third, we should be a pleaser. Saan ka ba doon?
mga kabataan, sa bawat isa po sa atin, sa may asawa dito, dapat po nandoon po tayo sa unang-una ang magiging isang God's pleasers. No? Yan po yung ating ministry sa ating Panginoon. Kaya, yan na po matapos yung ating points ngayon. Salamat sa Panginoon at sana po, naunawaan niyo po yung ating napag-aralan ngayon na ito ay napaka-importante sa bawat isa sa atin, sa buong pamilya. Kaya sa Deuteronomy na to, tumutukoy ito sa lahat ng pamilya. Marami pa sana akong sasabihin, pero oras natin kasi. No? Kaya, di bale, sa susunod na araw, may share ko rin sa inyo yung iba pang marami pang details na mapagpapala ng Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya. So tayo po natin tumayo at manalangin po tayo sa ating Panginoon. Shall we all stand, please? Let's pray. Panginoon, salamat po sa